Naging kritikal ang kondisyon ni Pope Francis kaya patuloy na binabantayan sa ospital. Ayon sa Vatican, binigyan siya ng oxygen at sinalinan ng dugo dahil sa respiratory crisis. Ang mga Katoliko sa iba't ibang bansa tulad sa Pilipinas patuloy na ipinagdarasal ang paggaling ng Santo Papa. Nakatutok si Jamie Santos. Peaceful ninth night. Ito ayon sa Holy See Press Office ang latest na sitwasyon ngayon ni Pope Francis na nasa ospital pa rin dahil sa double pneumonia. Kasunod iyan ang ulat nilang kritikal ang kalagayan ng Santo Papa matapos makaranas ng prolonged asthma-like respiratory crisis na dahilan para bigyan siya ng high-flow oxygen. Lumabas din sa kanyang blood test na meron siyang thrombocytopenia o mababa ang platelets dahil sa anemia, kaya sinalinan siya ng dugo. Bagamat alerto at nakakaupo, mas malala raw ang kondisyon niya kumpara sa mga nakalipas na araw. Noong Biyernes pa lang, sa unang pagharap sa media ng medical team ni Pope Francis, iniulat nilang di pa siya ligtas sa peligro. Of course, she has in critical condition. That means that one patient of 80 years old with chronic lung disease and you have some infection. Isang seryosong impeksyon ang sakit niyang double pneumonia. Sabi ng Vatican, polymicrobial o dulot ng dalawa o higit pang mikrobyo ang impeksyon ng Santo Papa. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Sa labas ng Gemelli Hospital sa Rome, Italy, kung nasaan nakakonfine ang Santo Papa mula February 14. Sama-samang nananalangin ang mga pare, madre at deboto. Nagtipon din ang mga Katoliko sa Vatican City para ipanalangin ang paggaling ni Pope Francis. Ang mga Katoliko sa Cubao Cathedral nag-alala rin sa kondisyon ng Santo Papa. Sana patuloy ang kanyang pagaling upang matuloy na paglingkod sa ating simbahang Katolika. Sana po gumaling na po ang ating Pope Francis po. Yun lang po. Nasama niyo po ba siya sa inyong dasal ngayon? Opo, kanina po. Sinama po namin sa panalangin po. Sa Buenos Aires, Argentina, kung saan isinilang at naging arsobispo si Pope Francis o Jorge Mario Bergoglio. Nakaproject sa obelisk doon ang kanyang larawan kasabay ng panalangin. Makasaysayan ang paghalal sa kanya bilang leader ng simbahang Katolika noong March 13, 2013. Matapos bumaba sa pwesto ni Pope Benedict XVI dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. Siya ang kauna-unahang Santo Papang taga-Latin America. Unang Pope na hindi taga-Europa sa loob ng mahigit isang milenyo at unang Jesuit Pope. Tinagurian siyang the People's Pope dahil sa pagpapahalaga sa mahihirap at may kapansanan, kalikasan at sa kanyang progresibong pananaw tungkol sa kababaihan, LGBTQIA+ community at mga non-believer. Naging malapit din si Pope Francis sa mga Pilipino. Noong January 2015, bumisita siya sa Pilipinas. Naging kauna-unahang Pope na nagmisa sa Manila Cathedral at nagdaos ng misa sa Quirino Grandstand sa gitna ng milyong-milyong deboto. Makasaysayan din ang pagbisita niya sa Leyte para magmisa at kamustahin ang mga nasalanta ng super bagyong Yolanda noong 2013. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Nagpatutsada si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Layon lang anya nitong maetsapuera ang anak sa pagtakbo sa 2028 elections. Ang mapayag ng dating Pangulo tinawag ng Malacanang na walang basehan at katawa-tawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential elections. Ilang ang gustong tangon si Inday, pamulitika ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why pildi si Inday? Ug mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basehan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa ani one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao.
Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao. Si Senate President Cheese Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel, imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asigasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat sila naghanda na. Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, naghahanda rin po kami at hindi naman po kami gigil. Nire-respeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado, in fact, kung ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ang Office of the Solicitor General wala pa raw nakakuhang resolusyon ng Korte Suprema para magkomento sa mga petisyong may kinalaman sa impeachment ng Vice-Presidente. Pero bumuo na raw ito ng special teams na hahawak sa mga kaso at inihanda na rin daw nila ang komento ng mga respondent. Arestado sa Rodriguez Rizal ang lalaking notorious umanong hold-upper at nanaksak pa ng biktima. Sa Morong naman, 3 ang patay sa salpukan ng mga motorsiklo. Nakatutok si EJ Gomez. Patay ang 3 katao sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Morong Rizal alas 12 ng madaling araw kahapon. Base sa investigasyon, magkasalubong ang mga motorsiklo sa kalsada sa Sitio Libis National Road. According po dun sa isang nasa nasusundan nila, Vehicle 1 nag-overtake sa kanya and then approximately 200 meters doon na nagbanggaan yung dalawa. Head-on collision. Kabilang sa mga nasawing biktima ay 2 graduating students. Galing lang po to sa gumagawa sila ng thesis. And then yung Vehicle 2 naman, 2 din po ang sakay. Yung isa po, yung driver doon ang nabuhay. Yung isa po, yung back rider po niya ang namatay. Ang nakaligtas na rider nagpapagaling sa ospital. Sa Rodriguez Rizal, arestado ang 25 anyos na lalaking ito dahil sa kasong robbery. Sinilbihan siya ng arrest warrant noong Biyernes ng hapon sa Barangay Burgos. Itong suspect natin ay prior doon sa incident ay kilalang notorious na hold-upper dito sa Montalban. Rank number 3 ito dito sa atin. Nangyari ang umano'y pang-hold up noong April 2023. Ang biktimang nanlaban, sinaksak pa raw ng akusado. Nasa may tindahan yung biktima at inagawan nito ng cellphone. Nung nakipagbuno itong biktima natin ay sinaksak sa may balikat. And then after adilang, nahuli natin itong suspect naman sa drugs naman. So yung kanilang napagbintahan doon sa cellphone na kanilang nanakaw ay pinang-score nila. Ako sa lang yan. Maayos boy ko eh. Patang mga hold up. Hindi ako nang hold up. Hindi ako nagdroga. Hindi rin nagbibenta. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Matapos ang paghataw ng mga dance group, mga karosang nababalot ng makukulay na bulaklak, ang bumida naman ngayon sa Panagbanga Festival sa Baguio City. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Jasmine Gabriel Gavan ng GMA Regional TV. Jasmine! Pia, naranasan man ang buhos ng ulan matapos yung Grand Float Parade. Hindi naging hadlang yan para sa masayang selebrasyon ng Panagbanga Festival 2025. Ang makikisig na Team Lakay ang pambungat sa Panagbanga Festival 2025 Grand Floral Float Parade. Kasunod nito ang pagparada ng mga naggagandahang karosa. Litaw ang ganda ng bawat karosang balot ng makukulay na bulaklak. Karamihan sa mga small float, Year of the Snake inspired. Meron ding maliit na karosa kung saan makikitang nakadapos sa sunflower ang isang paru-paro. Shogun inspired naman ang tema ng karosang ito. Bukod sa makukulay na bulaklak, napalamutian din ng mga totoong strawberry ang float na ito. May superhero inspired at hugis barko.
Ipinakita naman ng ilang karosa ang makulay at buhay na kultura ng Cordillerans. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, ngayong taon na itala ang pinakamaraming lumahok sa Grand Floral Float Parade na nasa 44 na floral floats. Tuwan-tuwa yung ating mga kababayan from the small float to the medium and the big float. Talagang very intricate no, yung kanilang execution nung kanilang mga design. It feels great talaga na makakita ng ganitong uri ng festival, though na hindi naman nakakasawang pumunta. They offer the best of the best. Maganda naman po, tsaka bago rin po sa paningin. First time ko po kasi manood ng Pinagbenga po. Pero enjoy enjoy naman. Our floats are great, but the congestion. Did you enjoy the festival, sir? Oh, yes. Pia, matapos ang Grand Float Parade, sinara na sa mga motorista ang Session Road para bigyang daan ang Session Road in Bloom. Samantala, sa mga oras na to, ramdam na ang traffic build-up sa ilang bahagi sa lungsod ng Baguio. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Biglang hinampas ng lalaking yan ang mukha ng lalaking naka-uniforme sa isang karinderya sa Davao City. Agad tumakas ang suspect at hinabol ang mga kasama ng biktima. Ayon sa mga pulis, kakain lang sana sa karinderya ang biktimang grade 10 student kasama ang mga kaklase. Pero bigla siyang hinampas ng bahagi ng hollow block ng suspect na 16 na taong gulang. Nasugatan sa kilay ang biktima. Iniimbestigahan na ang insidente. Tiniyak na ang hepe ng Bureau of Customs na may masisibak sakaling mapatunayan may tauhan silang sangkot sa tangkang pagbebenta ng smuggled na sigarilyo na dapat ay pinasisira. Sabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ipinag-utosan niya ang masusing investigasyon kaugnay nito. Nakikipagtulungan din daw sila sa NBI at pangakong pananagutin ang sinumang sangkot. Ayon sa Customs, kinontrata nila ang isang disposal facility sa Capas Tarlac para sirain ang nasa 270 million pesos sa sigarilyong tinangkang ipuslit noong 2021 at 2022. Pero imbes na sirain, nabisto ng NBI sa buy-bust operation at tinangka ng kumpanyang may-ari ng pasilidad na ibenta ang mga sigarilyo. Game na nagpasaya ng fans na Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. All-out energy ang Jen Den sa pag-iikot sa malls para sa kanilang pelikulang Everything About My Wife na mapapanood na this February 26. May bonus pa yung duet performance na lalong nagpakilig sa audience. May fans ding maswerteng nakapagpa-selfie sa dalawa habang may ilang nakabili na ng movie tickets kina Jen Den mismo. Hindi ka maubusan ng mga maakyat na bundok sa Benguet. Gaya sa Tuba, Benguet na may dinarayo dahil sa chill with a view na lulunurin ka raw sa ganda. Pasyalan natin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. May pasyalan sa Tuba, Benguet na dinarayo dahil malulunod ka raw sa gandang hatid nito. Sa unang tingin, aakalain mong may alon na tumatama sa mga bato, pero hindi yan dagat. Kung hindi sea of clouds na sasalubong sa inyo sa Mount Santo Tomas. Nakamamanghang pagmasda ng unti-unting pag-angat ng mga ulap papunta sa kalangitan. Ang view na ito, mas pinaganda pa ng sunset na tanaw mo mula rito. Kaya game na nag-shoot dito ang ilang enthusiast ng nature and landscape photography. Ang Mount Santo Tomas ang isa sa mga highest peak sa probinsya ng Benguet, kaya naman... Makinaw! Pero masarap! Swak ito sa mga gustong mag-camping o kaya'y mag-chill with a view kasama ang inyong mga kaibigan o kaibigan. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 Oras.